merong daong naamoy na tila marijuana doon sa toilet sa Senado. No? Dalawang aspeto kasi yung topic natin. Yung unang aspeto, yung nangyari sa Senado. Yun, medyo na sa level yun ng krimen talaga dahil bawal naman talaga ngayon No? At yung mga gumamit, parang walang takot. So nasa level ng entitlement at saka impunity. Dahil sila ay staff ng senador, they can get away with it. Yun naman yung masama doon sa nangyari. Pero yung ikalawa naman ay yung paborito kong salita, di ba Christian? Framework. Yung framework naman, anong tingin mo dun sa usapin ng marijuana, especially medical marijuana? Na nakatatlong bills na yan sa Congress, hindi pumasa sa Senado. Mukhang yung mga senador medyo uptight. Or either uptight sila or ipokrito. No? Ipokrito, ibig sabihin nakagamit sila before pero ayaw nilang aprubahan. No? So, ako ba tinatanong mo, Senator? No? Ako ba tinatanong mo, Senator? Hindi naman. Tinanong mo kasi kanina yung issue So, pinapaliwanag yung issue. Hindi kasi pwede kong sagutin. Pero pwede ko rin hindi ipaliwanag kung ayaw mo. Kung ayaw mo, hindi ko lang ipapaliwanag. Hindi, doon muna tayo sa una. Actually ako, bukas ako dyan doon sa medical marijuana. Open ako dyan. Medical. Pero yung, again hindi tayo nag-a-assume na talaga nangyari ito. Pero kung sakali, medyo brazen, no? Gagawin mo sa Senado yun. Tsaka, actually, sa ilalim ng 9165, kapag yung violations, yung 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mayroong provision doon, Section 28, na kapag ang isang violation ay ginawa ng isang government official or employee, maximum yung penalty. So, ibig sabihin, maski batas, nagme-make ng distinction, di ba? Ordinaryong krimen na ginawa ng hindi naman opisyal at yung krimen na ginawa ng isang public officer or employee, di ba? So, talagang yung nangyari yan sa Senado at yun. So, ibig sabihin, attorney, pag ikaw ay lumabag sa Omnibus Election Code, tapos ikaw ay Senate President, mas matindi yung parusa kaysa ikaw ay isang ordinaryong barangay official? Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi, ako nagtatanong. Hindi, wala. Attorney Barry, parang naging mamaneho tayong tatlo. Bilang nilikong gano'n, no? Gina no? Parang tumalon tayo bigla. Parang tumalon Sinundan ko lang yung logic ni attorney. No? Ang sharp ng turn May nakakinig na ako ng lilipat ng lane Pero ito parang tumalon Tinalon yung mga kotse. Hindi mo na pinainit no? Okay. Sige, dito muna tayo sa doon sa di umano. Naamoy. Actually, para magreklamo yung mismo mga taga-Senado, baka talagang malakas yung amoy, 'di ba? At saka para umabot sa level ng ng report, 'di ba? So, anong dapat action dito? Kung amoy kasi parang ang hirap patunayan Dahil wala kang prima facie evidence, no? Pwede kasi sabihin, baka nagkamali ng amoy. Baka yun ang hingiin ni Senator Robin Hood Padilla. Kung yung staff ko gusto nyo magpa-drug test, lahat tayo magpa-drug test. Baka gano'n naman yung gawin ni Robin Hood. Galing, no? Parang nagbibigay siya ng suggestion kay Senator Robin Hood na paano gamitin itong issue na ito. Tama. Galing, minsan talaga hindi ko alam kung ano ba itong pinanggagalingan ng kasama natin, Attorney Barry, no? Alam mo yun? Parang wala ako na laging mabuting kalooban ang pinanggagalingan ng kanyang mga sinasabi. Parang hindi lagi. Ito yung ganyan, attorney. Paano ba dapat yan? Imbestigahan yan. Kasi kunwari pwede mo sabihin, minaamoy kayo, pero tama ni Senator Edu, no? Baka naman, sigurado ba kayo sa pang-amoy nyo? Nasaan yung ebidensya? Kung sakali may gumagamit man, dali itapon nun, di ba? Sa totoo lang, kung ang pinag-uusapan natin dito, criminal prosecution under the Dangerous Drugs Act, medyo mahirap talaga na ang batayan mo lang naamoy, di ba? Tsaka actually, under the Dangerous Drugs Act, yung use, hindi masyadong pinapakusahan yan di ba? Kung gumamit ka lang, di ba, unang offense yan, rehab di ba? 6 months rehab. Pinaparusahan, attorney EJK.
Well, oo. Pero ang pinaparusahan specifically sa na mas malala sa drug law natin, possession. So ibig sabihin kailangan mahulihan ka, di ba? Pero ibang usapin kasi yung meron bang batayan na matibay o may ebidensya na ba para sa isang criminal prosecution eh. Sa akin, ganito kasimple eh. Si Senator Robin Hood Padilla kamakailan lang ay nag-file ng bill na gusto niyang ibaba ang age of criminal liability to 10 years old. 10 years old. To 10 years old. Di ba? Tapos ngayon, ano tawag dito, may allegation na ang isang staff niya ay gumamit ng marijuana sa Senado. Tapos hindi ganun kading katindi yung kanyang paghahabol. Diba? Madaming palusot. Di ba? Di ba? Kung ganyan, Diba? simple lang naman yung ano eh. Di ba? Pag di ganyang pakatang, di resign, di ba? Pa-resignin muna sa pwesto para, di ba, may delikadesa at menos kahihiyan sa lahat. Lalo na ikaw ang nagsasabi na tough on crime ako, di ba? Gusto ko yung mga 10-year-old ikulong. Gusto ko yung mga 10 years old parusahan, di ba? Teka, attorney, ang pinag-uusapan ba natin, delikadesa sa Senado? Yung ba? Yung ba yung pinag-uusapan natin? Delikadesa sa Senado? Ha? Libre namang mangarap eh, di ba? Libreng mangarap, di ba? Libreng magkaroon ng expectation sa mga hinanal natin. At hanggang ngayon, sinusweldohan natin ng malaki. Di ba? Grabe. Ang iniisip ko pa, di ba si Senator Robin, ano yan, sobrang loyal niyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And of Sakto! course, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talaga, I hate drugs. Anti-drug Oo. campaign, di ba? Oo. So, Impressive. kayo na po tumapos nung syllogism na binanggit ko. Kasi, di ba, parang ako, nagpapatunay lang na yung pinapakita lang lalo yung double standard eh, di ba? Kapag ordinaryong mamamayan, mapagbintangan lang, mapagsuspetsahan lang, pinatay nga eh, di ba? Ang daming pinatay eh. Okay lang sa kanila. Pero ngayon, dahil kadikit nila, di ba? Ginang nangyari sa Senado, naamoy, may ganitong report, ang daming mga technical na mga depensa, kailangan magkaroon muna ng investigasyon, sa akin tama naman yun eh. Di ba? Tama naman na magkaroon ng investigasyon. Pero sana yung ganong klaseng attitude, ginagamit ninyo sa inyong pagpapatupad ng batas, di ba? Sa ibang tao na hindi malapit sa inyo, di ba? O kung hindi naman, may hiya naman kayo ng konti na wag na kayo maghintay ng kaso, di ba? At magkaroon naman ng konting accountability. Pero baka nga masyado akong umaasa eh. Pero hindi nakakabahala, no? Kung totoo mang nangyari yun, no? Para maisip mo, no? Na pwede mong gawin yun sa Senado. Para may something sa'yo. Antindi. Na-archive nga yung impeachment sa Senado eh. You know? Hindi, nagigets ko yung point ni Sen. Ronald eh, di ba? Kung constitution nga, kayang isang tabi, ano ba naman yung dangerous drugs law, di ba? May batas lang yan. Di ba? Batas lang yan, eh. Ito pala ito. Senator Edu, meron bang added spunk yan? Dahil dun sa report, ang nag-report daw ay staff ni Senator Ping, no? May dagdag takot ba yan? Yari sila kung staff ni Senator Ping. Papangatawan na ng senator yon, di ba? Kung ako, takot ako kay Senator Ping, sila pa. Oo. Okay. Pero ako rin, nainisip ko, medyo nakalulungkot ito kung totoo, no? Pero syempre, nakikidalamhati rin tayo kay Senator Robin Hood Padilla dahil tinanggal na siya, di ba, dun sa komite ng Constitutional Amendments and Revision of Codes. So, pero isa po ako sa mga talagang Ethics Committee. Diba? Bagay na bagay. Dahil napaka-ethical niya. Ethically upright. Nandun na ako, pero imagine mo yung expertise niya. Kumbaga, eto nga pala yung sinayang nyo, kayong mga senador. Correct. Eto ang sinayang nyo. Diba? Papalitan nyo na isang Kiko Pangilinan. Ano ba kayo? Oo nga. Bakit ba kailangan ng abogado para pag-usapan yung konstitusyon, di ba? Naman. Kayo talaga.